Sa mga nagdaang pag-aaral natin, lagi pong may mungkahi at aplikasyon. Minsan makikita natin sa simula pa lang o kaya sa bandang gitna. Pero madalas po sa huling bahagi ng ating mga aralin, may paghihikayat sa atin kung paano natin maipapamuhay ang katuruan sa Biblia na ating natutunan at tinanggap. Yung pagkakaroon, yung pagkatamo natin ng kaunawaan ay hinihikayat tayo na magkaroon ng ebidensya sa ating pamumuhay. Na tayo nga ay hindi lang sa salita, kundi makikita rin sa ating pamumuhay, sa salita at sa gawa na meron tayong sinasampalatayanan at sinusunod na Panginoon. At hindi lamang po tayo nananatiling tagapakinig, kundi tagapamuhay din po tayo ng salita ng Diyos. Na bilang mga Kristiyano na nag-aaral ng Biblia, dapat nakikita din po sa atin na meron tayong pag-ibig sa Diyos at meron tayong pag-ibig sa kapwa. Nakikitaan tayo ng paggawa ng mabuti. Nakikita po sa atin kung paano ba dapat mamuhay ang isang Kristiyano. Paano ba tayo nagpapayuhan sa isa't isa? Paano ba natin pinalalakas ang bawat isa? At nakikita din po sa atin na tayo po ay nangangaral at nag-aakay ng iba na maging alagad ni Kristo. At sa anumang kaloob sa atin ng Diyos, ginagamit natin ang mga iyon sa ating paglilingkod at para sa karangalan ng Panginoon. At marami pang katuruan sa Biblia na hinihikaya talaga tayo at tinuturuan tayo na maipamuhay natin ang mga iyon. Ngayon po, ang ating tatalakayin tungkol sa pagpapatawad o yung aplikasyon sa katuruan mula sa Biblia patungkol sa pagpapatawad. Tatalakayin natin hindi lamang kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kundi po, mas bibigyang pansin natin kung paano tayo dapat magpatawad. Tayo na mga tumanggap ng kapatawaran, paano naman tayo magpapatawad. Maaring marami sa atin, alam na ito, na lahat tayo, alam na itong at maaring ginagawa na itong pagpapatawad. So, bakit pa natin pag-aaralan? Para saan? Ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon ay mas maitaas pa yung antas ng ating pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Kumbaga, i-level up pa. Maaring marunong ka nang magpatawad ngayon. Ganun pa man, matulungan ka pa din po ng ating aralin para mas maitaas yung level kung paano pa dapat nagpapatawad ang isang Kristiyano. Or kung nahihirapan ka naman po na magpatawad. Dalangin ko po na matulungan ka ng ating aralin kung paano ba itong forgiveness at ano ba yung epekto nito sa atin. Pakaisipin po natin na yung pagpapatawad po, nagbubunga ng pagbabago ng pakiramdam sa ating sarili. Yung pagpapatawad, nagbabago sa taong pinatawad natin at nagbabago ng paligid at lugar na kinabibilangan natin. Lumilikha po ng pagbabago ang pagpapatawad. Binabago tayo, binabago ang ibang tao, naayos yung relasyon natin sa ating kapwa, kalayaan, kapayapaan ng puso at isip ang ibinibigay ng pagpapatawad. So, masasabi nating mahalaga po ang pagpapatawad. At sa pagpapatawad po, isang posibleng makahadlang kung bakit nahihirapan tayong ibigay yung forgiveness. Kasi takot tayong maabuso. Or kaya natatakot tayong abusuhin. Baka ulit-ulitin lang tayo nagawa ng masama kasi alam nila nagpapatawad tayo. Paano na lang kung krimen ang magawa sa atin? Kaya minsan, di ba, mahirap magpatawad. Kapag ganyan po, huwag tayong masyadong mangamba kasi meron namang sistema ng batas at hustisya at pamahalaan na itinalaga ang Diyos para magpatupad ng hustisya at proteksyon sa mga tao, sa mga mamamayan. Nawa po, patuloy tayong pagkalooban ng karunungang nagmumula sa Diyos nang sa gayon po ay makapamuhay tayo na nakaayon sa Kanyang salita at makapamuhay tayo na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ang tatalakayin po natin ay kwento ng nangyari kay Esteban at sa kanyang ginawa sa kabila ng sinasaktan siya at unti-unting pinapatay. Mga pangunahing talata na ating
pag-aaralan ay mula sa Aklat ng Mga Gawa, sa chapter 7, sa verse 58 hanggang 60. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong Ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Yung English po ay New American Standard Bible. Ang background ng tagpong ito, itong Mga Gawa chapter 7, verse 58 hanggang 60, noong panahon ng mga unang tagasunod ng Panginoong Jesucristo, sa panahon ng mga unang mananampalataya ni Jesus, sila po ay pinag-uusig ng matinding pag-uusig, literal, sa pisikal, sa emosyonal, ay inuusig yung mga unang tagasunod ni Kristo. Ang tingin ng mga Hudyo, no, yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, ang tingin nila sa mga Kristiyano, inilalayo nila yung mga tao sa paniniwalang Judaismo. Kaya talagang inuusig nila yung mga sumasampalataya kay Jesus. Kung paanong inusig nila ang Panginoon, kung paanong pinahirapan, kung paanong pinatay si Jesus dahil sa aral na ipinangaral ng Panginoon, ganun din po inusig yung mga apostol, yung mga unang mananampalataya ni Kristo. At kasama po sa mga naunang inusig ay si Esteban. Sabi po sa chapter 7, dito sa verse 58, siya'y o him, no? Ang tinutukoy dito ay si Esteban. Dito po sa chapter 7, nangaral ng salita ng Diyos itong si Esteban. Mahaba yung kanyang preaching. Inihayag ni Esteban yung mahabang kasaysayan ng Israel mula kay Abraham hanggang kay Solomon sa mga propeta. Ipinangaral niya yon. Matapos na mangaral, ano ang ginawa sa kanya? Sabi po dito, siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato. Hindi tanggap ng mga nakapakinig sa kanya yung pangangaral ni Esteban. Hindi nila tanggap kasi lumalabas mali sila eh. Lumalabas masama sila at hindi nila tinatanggap yung totoong Mesaya. Nung marinig nila yung pangangaral ni Esteban, nagalit sila. Ang description ng Bible, pag binasa natin yung verse 54 dito sa Acts chapter 7, nagngingit-ngit sila laban kay Esteban. Grabe yung nangyari kay Esteban dito, no? Nangaral siya ng salita ng Diyos, kinaladkad siya ng mga tao. At sabi nga po sa talata pang ito, at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. So si Saulo po, siya yung leader, siya yung tagapanguna, o siya yung merong dala ng approval mula sa mga Hudyo na usigin yung katulad ni Esteban. Si Saulo, siya yung magiging Pablo. Sabi dito, yung damit ng mga saksi inilalagay sa paanan ni Saulo. Meron po akong nabasang komentary, kaugalian daw po nila ito noon. Yung mga saksi, yun yung unang babato. At para daw po mas buwelo yung pagbato nila, nag-aalis sila ng damit o mga balabal. Ganun ka intense yung paraan ng pagbato sa inuusig nila, no? Gusto nila buwelo yung pagbato. Base yan sa sa isang commentary na kaugalian daw po nila yon. Ang point, talagang babatuhin nila ng matindi si Esteban. Sa verse 59, ganito naman po yung reaction. Ganito yung tugon ni Esteban. Galit na galit sa kanya yung mga tao, nagingit-ngit sa kanya, pero si Esteban, sabi po dito, habang binabato nila si Esteban, ay nananalangin siya. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Habang binabato siya, nananalangin si Esteban sa Panginoong Jesus. Ano yung makikita natin sa talatang ito? Dinadalanginan si Jesus. Naghahayag ang talatang ito ng pagka-Diyos ni Jesus. Ano yung prayer ni Esteban? Lord Jesus, receive my spirit. At sa verse 60, ito pa yung nilalaman ng panalangin niya. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi niya nito, ay namatay siya. Binabato na siya, no? Ibig sabihin,
Sinasaktan siya hanggang mamatay. Pero ang prayer niya, huwag papanagutin yung mga taong bumabato sa kanya. Kinikilala ni Esteban yung authority. Kinikilala ni Esteban yung kapangyarihan ni Jesus na humatol sa mga makasalanan. At napakataas ng antas ng pagpapatawa dito ni Esteban. Diyan po tayo tinuturuan at diyan po tayo inihahatid ngayon. Kung paano pa mapapataas yung antas ng ating pagpapatawad. Paano pa magle-level up yung klase ng pagpapatawad natin sa mga umaaway sa atin, sa mga umuusig, sa mga nananakit sa atin. Hindi lang sa physical, kundi maging sa damdamin o emosyon. Paano ba yung pagpapatawad? Sa talata at kwentong ito, sa karakter at ginawa ni Esteban, itinuturo tayo nito sa ating Panginoong Hesukristo. Maging katulad ni Jesus sa pagpapatawad. Ang tinutularan po dito ni Esteban, walang iba kundi si Jesus. Kaya matututunan natin, ang tagasunod ni Kristo, iba or naiiba sa makasanlibutan. Gusto po ba nating maging kakaiba sa mundong ito? Na iba yung nilalaman ng ating isip? No, yung taliwas sa kaisipan ng sanlibutan? Gusto ba natin maging kasiya-siya sa Diyos at nasusunod ang kalooban ng Diyos? Kung gusto po natin ng ganon, tularan po natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi natin makikita yung ganap na katangian ni Hesus sa sino mang tao dito sa mundo. Kaya wala tayong ibang pwedeng tularan kundi ang Panginoong Hesus. Kapag sumunod tayo kay Hesus, magiging kakaiba tayo sa mundong ito. Paano nagiging kakaiba? Lalo na po sa usaping pagpapatawad. Basahin po natin yung katuroan ni Hesus sa sulat ni Lucas sa chapter 6, dito sa verse 27 and 28. Subalit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Utos ito ng ating Panginoong Hesus. Utos ito na hindi lang basta dapat masunod o magawa lang, kundi ang magawa at masunod ito ng may katapatan. Ito yung tinutularan ni Esteban sa ating main verse. Love your enemies, do good to those who hate you. Yung naranasan nating pag-ibig mula sa Diyos, tayo na mga masuwayin sa Diyos, inibig ng Diyos. Yung pag-ibig na yan, nais ng Panginoon na dumalo yan patungo sa iba, maging sa mga kaaway natin. So may umaaway ba sa atin? May umuusig ba sa atin? Sabi dito, ibigin natin, gawan ng mabuti, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Ito yung katuruan ng Panginoong Hesus na inia-apply ni Esteban sa tamang pagkakataon. At ito ay hindi lamang iniaral ni Kristo, no? Kundi iniwanan niyang halimbawa na dapat talagang sundin ng mga mananampalataya. Ano yung sinabi o ano yung dalangin ni Jesus nung siya po ay nakapako sa krus? Bukod sa iniaral ito ni Jesus, no? Makikita natin na isinagawa ito mismo ng Panginoon. Sa Lucas chapter 23, dito sa verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila'y nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. No? Sabi dito, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. No, sinundan talaga ni Esteban yung aral at yung iniwanang halimbawa ni Jesus, particular po sa pagpapatawad sa mga umuusig sa kanya. Kung iisipin nating mabuti, yung panalangin ganito, napakataas na antas o pinakamataas na anyo ng pagpapatawad. Kaya nagiging kakaiba po ang isang Kristiyano sa kanyang pagsunod kay Kristo. Kung kaisipan ng mundong ito ang magiging sukatan natin at pamantayan natin, mahihirapan tayong magpatawad ng katulad nito. Kung hindi natin nakilala si Jesus, kung hindi natin susundin ang mga aral niya, baka hindi tayo magpatawad. Pero salamat sa Panginoon, no, natagpuan niya tayo, binabago niya tayo, unti-unti
naiiba ang kaisipan natin sa sanlibutan. At tinutularan natin ang Panginoon. Ang highest form po ng forgiveness, tularan at sundin si Jesus. Tulad ni Esteban. Sabi nga po sa ating main verse, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Pareho yung tema ng prayer, pagpapatawad. At ganito po yung pinakamataas na anyo o antas ng pagpapatawad. Kung marunong ka pong magpatawad, yung unang level, ganito, hindi ka nagaganti at hahayaan mo na lang ang Diyos na gumanti para sa iyo. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So yung unang antas o unang anyo, yung unang level ng pagpapatawad, hindi ka gaganti. Kung may umaway sa iyo or may umuusig sa iyo, kung may gumagawa ng masakit o masama sa iyo, hindi ka gaganti, ipauubaya mo yon sa Diyos. Yan yung unang level. Yung ikalawang antas, ito yung inirelease mo, yung forgiveness. Hindi ka gumanti, ipinaubaya mo sa Diyos, nagpatawad ka sa puso at isip mo. Yan yung ikalawang antas. Yung ikatlo po, yung pinakamataas na anyo o antas ng pagpapatawad, yung ginawa ni Jesus na tinularan ni Esteban. Balikan natin yung sinabi ng Panginoon. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo sila. Ito yung dalangin ni Jesus sa mga umusig sa Kanya. Ito yung dalangin ni Jesus sa mga nagpahirap, sa mga nanghiya, sa mga umalipusta sa Kanya, sa mga sundalong Romano na pinapatay siya. Sabi po, no, Father, forgive them. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito yung hindi ka gumanti, nagpatawad ka ng tapat, at hiniling mo sa Diyos na patawarin yung mga nagkasala sa iyo. Ang ganitong pagpapatawad po, merong epekto yan sa paligid natin, sa mga tao, sa paligid natin. Yung hindi ka gumanti sa nang uusig sa iyo, maganda at mabuting response na yun eh. Yung ipag-pray mo na, Panginoon, ikaw na po yung bahalang gumanti para sa akin. Masasabi pa din nating maganda at mabuting response yun based dun sa binasa natin kanina sa Romans chapter 12. Pero kung yung prayer mo po ay ganito na, Ama, patawarin mo sila. At katulad ng pagsunod ni Esteban kay Jesus na, Panginoon, wag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Napakataas na antas o anyo ito ng pagpapatawad. Diba yung unang level, yung unang antas, hindi ka gaganti, papaubaya mo yun sa Diyos. Yung ikalawa, nirelease mo yung forgiveness eh. Pero ito, yung ipag-pray mo po, yung pagkapatawaran ng nagkasala or umaaway sa iyo, napakataas na nyo ng pagpapatawad. Kakaiba ka sa pagmamahal at pagpapatawad kasi sinusunod mo si Jesus. Hindi ka gaganti, iibigin mo yung kaaway mo. Gagawan mo ng mabuti yung kaaway mo. Ipapanalangin mo sila at pagpapalain mo yung mga sumusumpa sa iyo. Radical change yung mangyayari sa atin kung tutularan natin si Jesus tulad ng ginawa dito ni Esteban. Ngayon, ang ibig sabihin po ba nito, sa ating panahon at lipunan ngayon, kung gagawan tayo ng krimen, hahayaan na natin lang silang gawin sa atin yon? Hindi naman po ganon. Hindi tayo gaganti ng masama sa paggawa sa atin ng masama. Ang maaari nating gawin, ipaubaya natin sa batas at sistema ng hustisya. Kung malalagay tayo sa usaping, halimbawa, demanda, o kaya magdidesisyon ka, or magdidesisyon tayo na idemanda yung nagkasala sa atin, ang mahalaga, pagpapatawad sa ating puso at panalangin para sa lahat ng sangkot. Mabisa po yung prayer. Dahil powerful yung dinadalangin na nating Diyos eh. So, huwag tayong manawa sa pananalangin. Lalo na yung humiling tayong pagkalooban ng karunungan. Hindi lang tayo babaguhin ng Diyos. Hindi lang tayo ang babaguhin. Maging sila man po na gumagawa ng masama sa atin, kayang baguhin ng Diyos.
dito sa pangyayari kay Esteban, yung ganitong pananalangin ng pagpapatawad, meron nga po itong epekto sa mga taong pinatatawad at nakakasaksi ng pagpapatawad. Merong pagbabago. Sa ating main story po, yung Christ-like na pagpapatawad, maaaring magkaroon ng mabuting epekto sa mga tao sa paligid natin. Sa pagpapatawad natin, katulad ni Jesus, na ipapakilala natin sa kanila si Jesus. Sa pagpapatawad natin, katulad ni Jesus, na ihahayag natin sa kanila ang Ebanghelyo ni Jesus. Kung mapapansin po ninyo sa ating main story, nandun si Saulo, no? Yung pinapatay si Esteban. Sa paanan ng isang binata ng pangalan ay Saulo. Nasa paligid lang siya, si Saul. Maaring naririnig niya yung mahabang pangangaral ni Esteban. Then nakita ni Saulo, habang binabato si Esteban hanggang mamatay. At maaring narinig din niya, no, na ang prayer ni Esteban, Panginoon, wag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. So, powerful yung preaching ni Esteban, powerful pa yung panalangin niya. Pinapalagay ko po dito, na dito pa lang sa tagpong ito, sa chapter 7, nagsimula ng kumilos ang Panginoon sa buhay ni Saulo. Kaya pagdating sa chapter 9, ready na siya na makatagpo ang Panginoon. Narinig ni Saulo yung pangangaral, nasaksihan niya yung isang masugid na tagasunod ni Kristo. So, hindi man natin mabasa dito sa aklat ng mga gawa, pero maaring umepekto ito o nagkaroon ito ng epekto kay Saulo. Kahit papano, maaari, no, na sa narinig niyang preaching, sa nasaksihan niya na si Esteban ay isang masugid na tagasunod ni Kristo, nagkaroon niya ng epekto kahit papano kay Saulo. Kaya pagdating sa chapter 9, sabi ni Saulo, sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. So, dito naging handa na si Saulo. Alam na niya na ang Panginoon ang nakatagpo niya. Maring hindi nga natin makikita sa tala ng kasaysayan ni Saulo na nagkaroon sa kanya ng epekto yung nasaksihan niya kay Esteban, kung paano ba ang isang tagasunod ni Jesus. Pero, pansinin po ninyo ito para sa atin namang karanasan. Kapag tumugon tayo tulad ni Kristo sa pagpapatawad sa mga kaaway, tulad sa Panginoong Hesus sa pagpapatawad sa mga umusig sa atin, sa mga gumagawa ng masama sa atin, na sa halip na gumanti tayo ng kung ano yung ginawa sa atin, ay pagmamahal ng Panginoon ang ipinapadama natin. Basically po, ang ginagawa natin, ipinapangaral natin sa kanila si Jesus. No? Itinuturo natin sa kanila ang katuroan ni Kristo at nagpapakita tayo ng mabuting halimbawa ng isang tagasunod ni Kristo. Ipinapangaral natin yung ano ba yung aral at katuroan ni Kristo. Sino ba si Jesus? Paano ba siya magmahal? Paano ba siya magpatawad maging sa mga umaaway at umuusig sa kanya? Kaya siguro itong si Saulo, nung masaksihan niya yung lahat ng yon kay Esteban, maaaring kumurot na yun o kaya lumambot ng konti yung puso niya. Narinig niya nga yung pangangaral ni Esteban. Nakita niya kung paano ang isang tagasunod ni Kristo. Nakita niya kung sino si Jesus sa puso ng isang mananampalataya. Maaaring naging isang paraan na ito para maihanda si Saulo na isang dating taga-usig ni Jesus ay naging mangangaral ng Ebanghelyo ni Jesus. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay hindi ito tungkol sa atin at sa ginawa natin. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kabutihan natin. Ang paggawa ng mabuti sa mga taong gumagawa ng masama sa atin, hindi po ito tungkol sa atin. Ito po ay tungkol kung sino ang ating Panginoong Hesus at ano ang kanyang katuruan. Kaya tayo nagpapatawad tulad ng pagpapatawad ni Esteban. Kaya natin ipinapanalangin ang iba na sila man po ay mapatawad ng Diyos dahil ang layunin natin ay maitanghal, ang purpose natin ay maipakilala at maitanyag ang Panginoong Hesukristo. Ang maituro ang aral ni Jesus. At sila man po, maging yung mga umaaway sa atin ay maging kaisa natin sa pananampalataya, maging kaisa natin
sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi lang tayo yung binabago. Maaring sila din ay baguhin. Sa iniiwanang katuruan at ipinakitang halimbawa ni Jesus sa pagpapatawad, maging ganon din po yung antas ng ating pagpapatawad. Katulad ng pagsunod ni Esteban sa Panginoon. Na tayo din po, habang natututo tayo, ay mas nasusunod natin yung katuruan ni Kristo. Matapos nating makita yung tugon ni Esteban sa mga taong umuusig sa kanya, sinasaktan siya hanggang mamatay, ano naman yung aplikasyon nito sa atin? Ano yung magagawa natin? Kung sakaling tayo po ay malagay sa sitwasyong may umaaway, o kaya merong umuusig sa atin, ano yung mensahe, ano yung aral sa pangyayaring nakita natin kay Esteban? Ano yung iniiwan ng aral at mensahe sa atin? Paano natin mai-apply sa ating buhay yung mataas na antas o mataas na anyo ng pagpapatawad? Una, ipanalangin ang kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan ng ating mga kaaway. Halimbawa, may kaaway tayo, or may gumagawa ng masama sa atin, or may umuusig sa atin, may naninirang puri sa atin. Kung malalagay po tayo sa ganyang sitwasyon, or nasa ganyang sitwasyon tayo ngayon, ang gawin natin, ipanalangin natin sila. Magandang paalala po ito sa atin, kasi marami po, kapag may kaaway tayo, para bang yung default mode natin, ang prayer natin, minsan, parang ganito, no? Lord, sana, parusahan mo yung kaaway ko. Or, Panginoon, ipataw mo po yung parusa, o kaya yung hustisya, at pagkatalo ng mga kaaway ko. Minsan, ganyan yung iba sa atin na humiling. No? Ang pag-aaral natin, nagtuturo o nagpapaalala sa atin na lumago pa yung ating pananampalataya na sa kabilang banda po, maganda yung panalangin ganito, Panginoon, iligtas mo po at patawarin sila na hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Basta make sure lang na sila yung nasa mali, tayo po yung nasa tama. Titiyakin din po natin yan. Tumingin tayo kay Jesus. Ang Panginoon ang tinularan ni Esteban sa ating main story. Habang nakabayubay sa krus ang katawan ni Jesus, sinabi niya sa Ama, itong mga taong nagpahirap sa Kanya, itong mga taong sumugat, nilatigo, ipinako siya sa krus, itong mga nagpahirap o nagpasakit sa Kanyang katawan at damdamin, sabi ni Jesus sa Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. So, matuto tayo sa ginawang pagsunod ni Esteban sa ating Panginoong Yesus. Na si Esteban po habang binabato siya hanggang mamatay, ang dalangin niya, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Makakaya din ba nating ipanalangin yung kaligtasan ng mga taong nanakit, umaway, at umusig sa atin? Nawa dumating sa mga kaaway natin yung panahon na sila man po ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Na tulad natin, maranasan din nila yung pagmamahal, maranasan nila yung pagpapatawad, at ma-realize nila na mali yung gumawa ng masama sa kapwa. At eventually po ay makasama nga din natin sila sa iisang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. So, sa halip po na pagkatalo, sa halip na pagkasira, sa halip na pagkabigo ang mararanasan ng ating mga kaaway, ipag-pray po natin na sila man po ay magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. So, wag tayong gumanti kung may kaaway tayo or may umaaway sa atin. Tulad ni Jesus, katulad ng pagsunod ni Esteban, ipanalangin natin na magtamo sila ng kapatawaran at makakilala sila sa ating Panginoong Yesus. Number 1, ipanalangin ang kapatawaran ng mga kasalanan at kaligtasan ng ating mga kaaway. Ikalawa po, para mas mapataas pa natin yung antas ng pagpapatawad, ipahayag si Jesus maging sa ating mga kaaway.
hayaan natin pong makita at mahayag sa ating mga kaaway ang Panginoong Hesus. Kapag may umaaway, kapag may umuusig sa atin, ang maramdaman at makita nila si Hesus. Kasi kung may kaaway tayo, tapos yung nararamdaman ng ating mga kaaway ay sarili na mapagmataas. No, ang nararamdaman ng ating mga kaaway, sarili natin na mapaghiganti, sarili na magagalitin. Kapag ganyan yung nararamdaman nila sa atin, kapag ganyan yung nakikita nila sa atin, lalaki lang yung away. At ang masaklap, hindi pa natin sila maaakay, papalapit sa Panginoon. Yung pagiging Kristiyano po ay pagtulad at pagsunod sa aral ni Kristo. Sabi nga po mismo ng ating Panginoong Hesus dito sa Mateo chapter 5, sa verse 44, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo." Ang mga umaaway sa atin o yung mga umuusig sa atin, ang na-encounter dapat nila isang tumutulad at sumusunod sa aral ni Kristo. Kung may umaaway sa atin, hayaan natin sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating mga pagkilos, ang maramdaman nila ay si Kristo. Nang sa gayon po, para na rin nating ipinapangaral ang salita ni Kristo sa kanila. Para na rin nating ipinapahayag sa kanila si Kristo. Para na rin nating ibinabahagi sa kanila ang ebanghelyo ni Kristo. At sa kalooban ng Panginoon, kapag nakita nila, kapag naramdaman nila na ganyan tayo makitungo at ganyan tayo magpatawad dahil kilala natin kung sino si Jesus at sinusunod natin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng ating buhay na nag-alay ng kanyang katawan at nagbuhos ng kanyang dugo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kapag ganyan po, yung nakita nila at naramdaman nila si Kristo, makikilala din nila ang Panginoon. Mahayag din sa kanila kung sino si Jesus. So, muli po, maging sa ating mga kaaway, ipahayag ang ating Panginoong Hesus ng silaman at tayong lahat patuloy na baguhin ng Panginoon. At katulad ng nabanggit natin kanina, ang isang nakakahadlang kung bakit nahihirapan tayong magpatawad dahil po sa takot na abusuhin tayo. Huwag tayong mangamba, dahil sabi nga po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, itinalaga ng Diyos ang pamahalaan. At ang pamahalaan, ang sistema ng batas at hustisya, yun yung maaari nating gamitin kasangkapan para hindi maabuso ang pagpapatawad ng mga Kristiyano. At huwag din tayong mangamba sa ating pagpapatawad dahil alam nating makatarungan ang Diyos at ibubuhos ng Diyos ang hustisya sa lahat ng gumagawa ng kasamaan at sumusuway sa Diyos. Ang pagpapatawad po ay pagpapadama sa iba ng biyaya ng Diyos na ating natanggap sa pamamagitan ni Jesus. Ang pagpapatawad ay makapangyarihang pagpapakita ng habag ng Diyos, lalong-lalo na sa pakiramdam natin, hindi karapat-dapat sa awa, hindi karapat-dapat sa grace. Nawa umunlad at tumaas pa ang atas ng ating pagpapatawad sa tulong ng salita ng Diyos at sa kalooban ng Panginoon. May pamuhay po natin ang kanyang mga katuruan. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay muling manalangin.